Negosyante Mindset. Ang videong ito ay para sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan nating empleyado, at saka ang mga kababayan nating tambay na mga gustong mamarating sa buhay. Please, panoorin nyo itong videong ito at tapusin nyo para malaman nyo kung paano magiging negosyante mindset. Okay? Tara, let's! Pero bago ang lahat, ako nga pala si Jan Senas, isang negosyante na ngayon ay gumagawa na rin ng content patungkol sa negosyo, buhay-buhay, at saka basta anything under the sun. Okay? Kung hindi pa kayo nakafollow sa Facebook ko, please follow nyo na. Tara, let's! Simulan na natin to. Ito ang storya. May 7 years experience na po ako sa pagninegosyo. Pero hindi man ako nagtagumpay sa 7 years na yon, pero to God be the glory po, yung current business ko po, sa tingin ko is medyo nasa point na baka. Okay? Alam mo yung gut feeling na yon, baka. Pero dinadasal ko pa rin kay Lord na sana na magtagumpay itong current business ko. Along the way, sa 7 years na yon, may mga problema akong na-encounter na hindi ko nalaman nung hindi ko pinasok ang pagnenegosyo. To cut the story short, alam naman natin na tayong mga Pilipino is problem solver tayo. Sinolusyonan ko yung mga problemang dumating sa buhay ko hanggang sa punto na parang naging matik na. Alam mo yung na-reprogram na yung isipan ko kung paano tumingin sa sitwasyon. Hindi lang puro emosyon yung dapat paganahin natin. Dapat rin nating pakalmahin muna yung sarili natin bago tayo mag-decide. Maraming negosyo ang nalugi dahil emotional sila magdesisyon. Okay? So, dapat nating iwasan yan. Kaya ngayon, sa current business ko, hindi ako nagde-decide based on emotion. Okay? Ready na ba kayong maging negosyante mindset? Bibigyan ko kayo ng 4 na tips na pwede nyong i-apply sa sarili nyo para slowly but surely magiging negosyante mindset ka na rin. Okay? Ayos ba yun? Tara, let's tirahin na natin to. Negosyante mindset number 1. Dapat open-minded ka. Oops, mali ang iniisip nyo. Kasi sa buhay pagnenegosyo, dapat open-minded tayo. Hindi lang open-minded, pero lalagyan natin na konting twist. Dapat open-minded ka na may kasamang moral compass. Hindi lang yung basta open-minded ka lang. Dapat may kasamang moral compass. Kasi pag walang kasamang moral compass, mawawala ka. Mapapasama ka doon. Ayaw kong mapasama kayo mga kabayan. Okay? Negosyante mindset number 2. Be a problem solver. Okay? Hindi lang basta problem solver na problem solver. Lalagyan natin ng konting twist. Problem solver ka, tapos dapat iserve mo yung community na yon na may problema. Kasi once mapag-connect mo yung community at saka yung problema nila, makonect mo, for sure, instant negosyo yon para sa inyo. So, be a problem solver, mga kabayan. Okay? Negosyante mindset number 3. Always look for opportunity. Dapat tayong maging matang lawin. Pero, lalagyan natin ng konting twist yan. Always look for opportunity at saka dapat kalmahan mo yung sarili mo. Hindi ibig sabihin na may nakita kang opportunity, isusunggaban mo diretso yun. Hindi, mali yun. Dapat mo munang kalmahan yung sarili mo, tapos i-analyze mo kung papasukin mo ba, kung hindi ka ba mapapasok pag pinasok mo yung opportunity na yon. Alam kong may darating at darating na opportunity sa atin, pero hindi dapat natin sunggaban lahat yon. Better stay put and stay cool para pag pinasok mo yung opportunity na yon, dapat suwabe lang. Hindi yung pilit. Kasi pag pinilit mo, mahirap yon. Dapat suwabe lang. Okay? Negosyante mindset number 4. Dapat God-fearing ka. Sa 7 years experience sa pagnenegosyo ko, kapag hindi ka God-fearing, wala rin. Hindi ka rin i-bless ni Lord. Kahit pa anong negosyo ang pasukin mo, hindi yan gagana. At saka madali yang mawala. Okay? Dapat nating ilagay sa puso't isipan natin, dapat tayong maging God-fearing. Lahat ng gagawin natin is makapagpapasaya sa Kanya. Hindi ka in line kay Lord, wala rin.
hindi ka makakatulog, wala kang peace of mind, at saka alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo. Wala rin. May pera ka man nun, pero pangit yun. Huwag ka na magpumilit na sumalungat kay Lord. Okay? Ayos ba tayo doon? Kasi naniniwala ako mga kabayan na ang pagninegosyo ay magdadala sa atin doon patungo sa promised land. Ang kaaway natin dito is ang kahirapan. Dapat nating tapusin, puksain itong kahirapan na to. Kasi para may maibigay tayong good future sa pamilya natin. Tara, samahan niyo ko patungo doon sa promised land at saka pagtagumpayan natin itong buhay pagninegosyo natin. Kasi pag hindi natin to sinimulan ngayon, kailan pa ba tayo magsisimula? Ayaw ko kasi kayong maghirap mga boss. Dapat sabay tayong aangat o kung hindi man sabay, nakakaluwag kayo sa inyong mga buhay. Kaya dapat natin pagtagumpayan ang sarili nating mga negosyo para may provide tayo sa ating mga pamilya. Mahirap yung manghingi yung anak mo tapos hindi mo maigbigay yung kanyang gusto. Tara, magsimula na tayo magnegosyo kasi alam ko na ito yung magdadala sa inyo patungo sa promised land. Ayos! Alam kong may natutunan kayo sa video ito. So please, like and share this video para umabot naman sa mga kababayan natin na doubtful pang magnegosyo. Siya nga pala mga boss, may ginawa akong group na pwede tayong mag-share ng ideas doon paano pagtagumpayan ang ating mga negosyo. So ilalagay ko dito sa comment section yung group page ko na ang pangalan is Negosyante Mindset PH. Para i-discuss natin doon yung mga ideas paano magnegosyo. May isa pa pala mga boss, bago ko makalimutan, calling the attention of all business owners na willing mag-sponsor sa aking next vlog. Please PM me directly po sa Facebook page ko. Alright, hanggang dito na muna mga boss. Don't forget to take your happy pill and always choose to be happy. Alright, hanggang dito na muna mga boss. And God bless!